ini pong uplift program para magkaigwalan po kamo overview. Ini po in connection po ini duman sa Executive Order number 110 series of 2026 kung saan po nilagdaan ni President Ferdinand Marcos Jr. last March 24, 2026 ini pag-declare na state of national emergency, energy emergency. Kaya para po magtaon ng suporta duman sa mga vulnerable sectors na apektado nga ni po kani pagtaas kang fuel and energy cost, kaya nagkaigwa po kita ng uplift program. So ini pong uplift assistance, iyo po ni itong agarang tulong na itataot sa 7.5 million na pamilya sa buong Pilipinas, kabilang po digdi itong 1.5 million na low-income members kang SSS and kan sa inda pong pamilya. So ini po bahagi kang unified package for livelihood, industry, food, and transport or uplift na naglalayon po na proteksyonan ang kabuhayan ng mga Pilipino and mapanatili pong matatag ang ekonomiya laban po sa pagtaas kang presyo ng petrolyo, bunga po kay tensyon sa gitnang silangan. So actually po, na-mention nga ni po kanina ni Bombo MJ, pinangungunahan po ini kang DSWD and kaibanan po ang PSA, ang Department of Economy, Planning and Development or DepDef, and syempre ang SSS. So ang role po ni SSS pag-abot po duman sa Group 3. So may Group 1 to Group 3 po kayo kitang inaapod para magkaigo po kamo ng overview. So ini pong Group 3 or Group 1 tigsasabi, iyo po ni itong 3.5 million na beneficiaries. Iyo po ni sa mga nasa 4Ps, ito pong walang gutong program household beneficiaries. Iba din po kitang inaapod na Group 2, iyo po ni itong 2.5 million na beneficiaries. Iyo man po itong mga mahihirap or near poor na households na pasok po duman sa 25% na threshold batay po sa 2024 CBMS kang PSA. So ini pong CBMS, iyo po ni inaapod na community-based management system. Ito pong nagduduman sa mga kadaharong nag-i-interview. So, ini pong Group 3, duman po naglaog si SSS, iyo po ini sa 1.5 million na manggagawa and nasa private sector po iyan na nasa listahan po ang SSS. So, may mga 4 criteria po kita na tig-consider para po makapasok dito sa Group 3. Okay. So ano po yung mga panginat na qualifications para po maka-intra sa Group 3 ng uplift assistance? Yes, Ma'am MJ. So, ikaw po kitang 4 criteria. No? Number 1, dapat po employed. Employed and kaibahan po dito sa 2024 Community-Based Monitoring System or CBMS kang PSA. And pangalawa po, dapat igwang 20,000 o pababa na monthly salary credit o kaya ang income po nila ay mataas sa 20,000 pesos. And pangatlo po, dapat nakapaghulog at least tarong bulan noong 20 to 2026 kahit sarong contribution lang po, no? And pang-apat po, actually duman kita nagkakaiba ding difference na din sa pang-apat na qualification. Dapat po may naka-enroll na disbursement account sa SSF as of April 30, 2026. Actually, Bombo MJ, kayo nagluwas po ining bareta at tungkol digdi sa uplift program last week. Kadakulo po nagpasiring digdi sa opisina para mag-register ka sa indang bank account. Pero take note po, itong 1.5 million na beneficiaries po na na-mention ko kanina, kumbaga nakalatag na po iyan, nasa listahan na po ini, based po naman sa mga criteria na nabanggit ko. Kaya po itong nalahabol na mag-register ka sa indang bank account sa ngunyan, di po sila kasabay. Kasi as of April 30, dapat igwa na po sila katong disbursement account. Sayang. Yun nga yung itatanong ko din, ma'am, kasi may mga nagko-question din sa kuya na ano nga yan kaya nura kaming disbursement account, pero qualified sana sinda, no, digdi po sa uplift ng SSS. So, hindi na sinda qualified, ma'am. Yes, dahil na po sila qualified kasi iyo po to sa criteria na pigtao po kang DSWD and para magkaigwa lang po kita ng fixed na kumbaga beneficiaries kung isip po itong pasok duman sa criteria ito kaya nagtao po kita ng kumbaga yes, ma'am. Hangganan or deadline na dapat hanggang April 30, 2026. Yes po. Nagputol-putol lang po. Okay na po. Okay, sige po. Go ahead.
Yes Sige po, po. yun nga po na-mention ta kanina, no? So, since po nag-start po si DSWD ng criteria, kaya kumbaga nagkaigwa din po kita ng deadline para ma-meet itong listahan na tiga-agad po kang DSWD. Kaya ito po, gabos na igwang bank account na naka-enroll sa SSS as of April 30, 2026, iyo din kaduman sa DSWD. So, ini pong data na hali po sa SSS, tig-cross-match po yan duman sa CBMS record kang PSA. So, ang DSWD na po kaya na nag-cross-match, may mga iba din kasi sila check din po na criteria, aron po kang dapat saro lang po sa sarong pamilya kasi ini pong assistance na ini para po ni sa sarong pamilya. So, ibig sabihin ba ko ni individually tigtatao sa mga miyembro, saro lang sa kada pamilya ang makakakuha po kaning uplift assistance. Pero yung disbursement account, even yung mga naghahabol po, ma'am, kahit mobile payment, no, yung like GCash, ganyan, hindi din na sila qualified. Qualified si Bombo MJ basta may naka-enroll po silang disbursement account sa SSS Online. So, ang my.sss na piga-upload yun po yan sa SSS website, itong www.sss.gov.ph. So, actually po, kung matatandaan mo, Bombo MJ, permita sila tigre-remind no, na mag-register sa SSS website, mag-enroll na po ka mga bank account nindo. Kasi, importante po na ining mga bagay na iniigwa na kita para if ever kung may mga assistance na itataw ang gobyerno, madali mi na po yan maitataw sa indo. Pero yung disbursement account nila, ma'am, like, instead of bangko, yun nga, mga wallet, mobile wallet, pwede yun, ma'am. Yes, considered po iyan Bombo MJ basta may naka-enroll po na disbursement account. Okay. Pero paano, ma'am, mano-notify ba si member na sila ay eligible for uplift? Yes, tama ka po, Bombo MJ, no? So, makaka-receive po ka mo ng notification. Diretso po yan duman sa my.sss account nindo. Kaya in connection with this, siguro maano na din kita, maano sa din po kita kaning babala ta sa publiko, no? Kasi may mga nagkalat po kita mga scammers and iyan po, no, mag-ingat po kita sa mga pinapadarang email or text messages na nagsasabi na qualified po kamo sa uplift program. So, ang SSS po mismo mapadara ni notification. Diretso po yan duman sa my.sss account po nindo. So, dahil po kami mapadara ng link or ma-upload po sa indo, umahagat ni one-time PIN sa indong email or SMS or any messaging apps kasi pwede pong kumbaga maalanganin ang sa indong account if ever po mag-click kita kaning mga links na ini. Diba start, ma'am, this July to December, ito pong ayuda. Ngayong July, nakapag-disburse na po ba si SSS sa mga qualified beneficiary? Yes, tama ka po, Bombo MJ. So, actually po, nag-start na po kita last week kainin pagtao katong 2,000 assistance. So, para po sa Group 3, hanggang December po iyan. So, po July hanggang December 2026, makaka-receive po kamo ng 2,000 per month. Kung dapat po na minit na pa din po itong mga requirements. Alcom na mention ko kanina, no, dapat 20,000 and below ang sweldo nito para ma-maintain po itong 2,000 assistance until December 2026.